Magandang buhay mga ka-TX. Meron tayong video rito kung paano maiwasan ang mga scams ng gold, ng mga nagbibinta ng gold sa internet. Kahit na legit na mga Facebook page ay pwede ring maging mga scammers ang mga ito. Kaya atin muna panoorin paano titingnan ng mabuti ang mga totoong ginto at totoong mga dealer nito sa internet. Paano ba natin malalaman ng fake at hindi? Una-una sir sa kulay, kasi ito, may sample kami ng fake gold at saka sa real gold. Yung fake gold kasi sir, ito, malamya yung kulay niya sir. Mapusyaw, parang mapusyaw, gano'n. oo. So Mapusyaw. kahit ipalinis mo yan sir, hindi siya kikinang katulad ng gold. Ang gold po kasi, pagka nag-lighten yung ano niya, yung kinang niya, pag pinalinis mo, babalik uli siya sa kinang. Unlike yung mga ganito sir, medyo faded yung color niya. Tsaka sir, syempre may merong stamp, may markings. Kapag 18 karat po kasi, 750 yung kadalasan na nakalagay. Okay, so sa Pilipinas, ang pinakasentro ng bilihan ng ginto ay ang Binondo, Manila sa Ongpin. Diyan napakaraming dealer ng ginto noong hindi pa na-also ang internet. Ngayon kasi ay pwede ka nang makabili sa internet, pero yan ang malaking pagkakamali natin. Kapag palagi tayong internet, merong tendency na ang makontak natin ay mga totoong scammers. At paano nga ba na-legitimize nila ang kanilang Facebook page? Mamaya atin pag-usapan yan. Patuloy muna tayo sa video. Sa loob ng maraming taon, marami na ang naghanap ng ginto. Hindi rin natatapos ang mga kwento tungkol sa gintong nakabaon sa lupa. Ayan. Gintong hinahanap pa rin ng marami hanggang ngayon. Ito yung Yamashita Treasures na walang katapusang mitolohiya ng mga nakabaon na ginto. Ito, Naimpluwensyahan din ng ginto maging ang pananaw ng ilan sa eleksyon at sa kasaysayan. totoo. Totoong mayaman sa ginto ang Pilipinas. Katunayan, nasa ika-28 pwesto ang Pilipinas sa mga gold-producing countries sa buong Asya. Hindi lang producer, kundi yung ating gold reserve ay ika-23 tayo na pinakamaraming gold reserve. Lagpas tayo sa kalahati. Okay, kaya marami talagang ginto ang Pilipinas. At yung sinabi niya na pati election ay na-impluensyahan, yun kasi ay sa mga Marcos Gold, na kung manalo si Bongbong Marcos ay makuha niya yung bilyon-bilyon na ginto for humanities sa World Bank, pero hindi nangyari. Kaya marami ang doon nasaktan. Maraming nag-vlog na kapag manalo si Bongbong Marcos ay mabuksan yung gold at gagamitin yung pera para sa kapakanan ng humanity, ng sangkatauhan ng buong Pilipinas. Pero wala, ano kaya yon, no? Hindi rin natin sure kung totoo talaga yon. Pero sabi nga, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. May ilang madaling masilaw Ayan. at mabiktima ng mga manluloko. Sa kulungan ng bagsak ng dalawang lalaki sa Banga, Ito dahil sa ang daming nasisilaw sa ginto, ay nagkipag-usap pa rin tayo dyan sa nagbibinta ng mga peking yan. Kaya nga ako, nagsasabi ako sa mga treasure hunters bago bumili ng mga gold bars na yan, na walang totoong gold bars na Yamashita. Kasi ang mga Yamashita gold bars ay tinutunaw at hindi mo na makilala na Yamashita treasures. Well, ito ang mga ito yung mga na-scam online at hindi tingnan kung paano nangyari yun. Baka binlock ako na ito o baka scammer to, yun na po. Mula sa mga sinuwerte, may iba naman nagkakalat ng malas, Ito. pero hindi sila nakaligtas. Hindi na nakapalag ang isang grupong nagbebenta umano ng peking gold bar sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation Ito, o buti nga. NBI matapos mabisto ang kanilang modus. Nahuli oh. Na-recover sa grupo ang isang peking gold bar at isang peking tipak ng ginto sa entrapment operation sa Rizal. Peking Ayon sa peke NBI, talaga, oh. Sa inaalok ng kulay mga pa lang. suspect ang ginto online at sasabihing mula ito sa minahan sa Mindanao. Para makumbinse, unang magpapakita raw
raw ng totoong gold powder ang grupo. Yan ang modus ng mga ano na yan. Ako nga, meron akong kaibigan naniniwala diyan sa gold bars. Kasi binigyan siya ng tipak. Tipak daw na maliit. And then ipaasay mo ay totoo naman. Kasi totoo talaga yun. Na ginto na tipak. Pero hindi yun parte ng gold bar. Yung gold bar ay tinapyasan nila sa kanto para sabihin na doon galing yung ginto. Pero yun ay ginto talaga galing sa siguro sa singsing nila. Ginawa nila na ganun. Na parang tinapyas sa corner ng gold bars. Yung iba ay powder naman. Sabihin binarina daw. Binarina yung galing sa barina. Ang particles na yun ng gold. Totoo naman na gold talaga yun. Galing yun sa kanilang gold na totoo. Yun ang puhunan nila. Ngayon yung gold bars ay hindi talaga yung gold. Kaya budol-budol system. Kaunan, peke pa lang ibibigay nila sa kliyente. Ayan. Noong 2020, ang isang gold trader natangayan ng 5.75 million pesos Grabe. ng isang supplier na scammer pala. 575 Sa pagsisiyasat ng Reporter's Notebook sa ilang online pages, ilang biktima ng gold scammer ang aming nahanap. Ito. Dahil sa taas ng value ng ginto, marami Ito, panoorin ang nyo ng nahuhumaling mabuti ginto. At kapag may nag-alok ng ginto, lalo na't sa murang halaga, sino nga ba ang hindi kakagat? Bumili ng alahas sa isang page na nakita online. The page seems very legitimate kasi they have parang 53,000 likers, Ayan. followers, and then makikita mo talaga sa mga bawat post nila may mga nagle-like. Okay, pag-usapan Isang natin page to. na nakita online. The page seems Ito yung very pag-usapan natin legitimate ngayon, yung sinabi kasi ng they have legitimate. parang 53,000. Ito. So, ang page ay mayroong 52,000 like. And then merong subscribers or followers na 55,000. Ngayon, saan ba galing yan? 52,000 likes, 55,000 followers. Saan ba yan galing, di ba? Galing yan sa isang kumpanya ng mga scammers. Ibig sabihin, merong 55,000 more or less na mga trabahante na scammer sa isang building. Katulad yan sa Pugo. Baka Pugo na nga ito eh. Nag-operate dyan ng ganyan. Mantakin nyo ang isang Pugo compound ay mayroong 20,000 mga 20,000 workers yung nasa Banban at sa Purak, di ba? 55,000 pwedeng yan yung sa Purak at sa Banban, di ba? Pagsamahin yung dalawa ay makabuo sila ng 55,000 scammers na magla-like yan, magla-like sa page at magpa-follow. Sila lang yan. Gumawa sila ng maraming page na kunwari nagbibinta sila ng ginto at maraming comment, maraming positive na reaction na bumili daw, okay daw, pero sila din yan. Yan yung style ng Pugo sa isang klaseng pang-scam nila na gumagawa ng mga itong Facebook page na mga scams. Kaya wag kayong magpadala kung makita nyo na mayroong 55,000 followers, 52,000 likes. Wag kayong maniwala ng ganyan kasi ang scammer ngayon na organized scammers katulad ng sa Pugo ay meron silang more or less 60,000 workers dito sa Pilipinas. Kaya pwedeng yung 60,000 workers na yan, yun yung mag-like dyan, magbigay ng mga comment, gagawa ng mga comment na maganda, positive rating, sila lang yan. Kaya nakakabuo sila ng maraming followers. Kasi marami talaga sila yung nandyan sa Pugo. Hindi pa yung Pugo ay ganyan na ang scam nila. Okay, karamihan talaga dyan, Chinese. Pangalawang mga scammers ay yung mga nasa mga Indiano, napakaraming scammers na isang building din. Pero ang narito sa Pilipinas na talagang nang scam sa atin ay galing yan sa China. Yung Pugo Hub na yan, nandyan ang lahat ng scammers. Ito, patuloy tayo. Likers, followers, and then makikita mo talaga sa mga bawat post nila may mga nagle-like.
Nag-order si Russell ng isang customized necklace at 5 pendant. Sa kabuuan, nagkakahalaga ang mga ito ng 15,400 pesos. Ito, para sa anak ko sana, letter H kasi yung pangalan niya Herat noon. Sabi ni Russell, agad niyang Ayan, ipinadala ang nadali, oh. bayad sa pamamagitan ng money transfer. 15,000. Pero kinagabihan, hindi na raw sumagot ang seller. Sabi nung seller, Scammer. i-contact nila ako within 3 to 5 business Ay, days wala na. for the shipping. Tapos, napansin ko na hindi na ako nakakapag-send ng message sa kanila. Yung pala, binlock na nila ako. Inalam namin sa tanggapan ng Anti-Cybercrime Group ng PNP kung saan nga ba pupunta para magreklamo sakaling maging biktima ng online scammer. Ayan, balikan muna natin yung sinabi niya na naniwala siya na legitimate yung Facebook page kasi merong mga likes, mga followers. Sabi ko na kanina na merong 60,000 Pugo workers na lahat ay scammers. At sila lang yung magla-like niyan para tataas ang rating ng produkto. Tataas ang viewers, ang views, ang subscribers ng page na yun. Kaya maniniwala ka, budol-budol talaga yan. Parang sa piryahan lang yan. Chinese, wala nang iba ang napakaraming scammer sa Pilipinas ngayon kung pag-usapan natin ang mga online scams. Okay, ako nadali nga ako diyan sa Alibaba. Nag-order ako, scammer pala yung na-orderan ko. Eh, walang dumating, di ba? Sa Alibaba, napakamura ng mga gamit. Yung Titan Gear Detect na scanner noon, yan ay 700,000 noon, pero nabibili lang ng $350 sa Alibaba. Kaya nag-order ako noon, i-scam pala, kaya nga nilagyan nila ng mura na presyo kasi scam at para marami ang magka-interest ay lalagyan nila ng murang-murang presyo. Totoo yan, ako ay na-scam matagal na at Chinese ang nag-scam sa akin kasi Alibaba. Okay, ito naman, kung ma-scam tayo online, tatakbo tayo sa diyan sa Krami. At anong magawa ng Krami sa online scams? Atin pakinggan. So they can actually come to us dito sa office namin, PNP Anti-Cybercrime Group, located inside Camp Crame, Quezon City. Basically, right now, we are trying to cascade to the local police stations that they too can handle itong mga cases involving yung mga ganyan, fake online sellers. Because this would fall under Article 315, which is swindling estafa. Ayon sa pulis, hirap din silang matukoy ang kinaroroonan ng mga scammer online. As to the tracing, ang nagiging problema natin dyan is because of the anonymity of the internet. Because anybody can be anyone, can be anybody. Eh di, huwag na lang kayo mag-ano diyan, ng cybercrime disc. Kunwari na mag-entertain kayo ng magreklamo sa ganyan, wala pala kayong magawa. Talagang wala kayong magawa niyan. Kasi napakagaling ng mga scammers yan, hindi niyo yan matrace. Kaya wag na lang kayong maglagay sa inyong desk ng cybercrime, yung crime sa sa internet. Kasi hindi naman, wala kayong mga hackers diyan na marunong mag-trace sa mga hackers. Dapat kasi ang i-hire nyo sa ganyan sa cybercrime desk or department ng kapulisan sa Krami, dapat i-hire nyo ay mga scammer din. Kasi ang mga scammer alam nila kung paano pasukin ang kapwa nila scammer sa online. Sabi nga nila, pagdating ng panahon, lalaki kasi yung value, lumalaki yung value ng gold. Page na yun Ito yung na isang naka-sponsored po sila eh. Nakita ko naman, ang dami nilang followers, Ayan. parang nasa 15,000, aabot na ng 16,000 nung time na yun. Isang kwintas ang in-order ni Shemin sa online seller. Dahil binigyan daw siya ng malaking discount, Patay na idagdag naman pa ang ito, alok na free 14,000 shipping na ng naman, kwintas. Mas nahikayat si Shemin na bumili. Nasa 17,000 yung pinresyo nila. Hanggang, syempre, tumatawad, natural lang naman. Tumawad ako. Pumayag daw yung boss niya. Napansin nyo ba yung presyo parehong 14,000? Tapos medyo malaking necklace yun, malaking gold, mabigat. Kaya maano ka talaga kasi napakamura, parang 50% off. Imagine, napakalaging necklace, 14,000 pesos lang. Kaya scam talaga siya.
Ngayon, sabi ng babaeng yon na marami daw followers, maraming nag-like. Ganun talaga yon. Kasi yung 60,000 na mga scammers na galing China, 60,000 lahat yan dito sa Pilipinas, ay sila lang yung magla-like ng kanilang mga ginagawang page para makapagbiktima sila. So, hindi na basihan yan kung maraming followers, maraming nag-like, maraming nag-comment ng positive. Hindi yan basihan. Kasi ang scammer ngayon ay organized scammers. Na katulad ng sa Pugo na isang compound, lahat ay scammers. Lahat ay may hawak na cellphone, na computer, para mang-scam online. Ganyan yan. By department yan ang Pugo. Merong Pornhub. Mga porno naman yung nila, mga bold, mga nude. Yung ganyan, nanluluko na kunwari, mga single mom na yan. From Cagayan de Oro City na mga single mom na makipag-date. Mga Chinese pala yan lalo na itong mga Facebook page na yan. Minsan nang aagaw pa nga yan ng mga Facebook page. Yung Facebook page mo ay mawala. Kinuha pala ng mga Chinese para gamitin diyan sa scam at palitan nila ng pangalan ang Facebook page mo. Kaya ganyan katindi ang scam ngayon sa internet. Tulad ni Russell, makaraang magbayad ni Shemin sa pamamagitan ng money transfer, hindi na raw makontak ang seller. Hindi na. Yung 23, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, kumusta na? Pahingi ako ng tracking number dun sa parcel ko. Tapos, hindi ko na masend yung message. Doon na po ako napaisip na, baka binlock ako nito o baka scammer to. Yun na po. Talagang scammer. Kung nakita nyo yung raid sa Purak na Pugo Hub, nakita nyo sa isang room ang dami-daming cellphone. Yun ang ginagamit nila pag entertain ng mga customer, and then ibablock ka. Okay, at hindi mo matrace kasi ibang cellphone na naman ang gamitin nila sa pag-scam ng iba na namang tao. Ganyan kagaling. Kasi organized crime yan. From China, organized, syndicated na grupo ng mga scammers na sponsored by Triad ng China. At napakalaking napakalaking negosyo, napakalaking sindikato sa China. Tinatawag na Chinese Mafia ang mga yan. At ang kanilang modus ngayon ay ito na nga, itong Pugo na narito sa Pilipinas. Nasa 106 ang bilang ng mga nabiktima personal at online ng mga gold scammer. Pero nasa 3 lang ang nagtutuloy ng kaso. As long as the victim is willing to file a complaint, regardless of the amount, kinikater naman natin yan. Sino ba namang complaint ba dyan? Wala nga magawa itong dyan. Cybercrime Department ng Krami. Nagsasayang ka lang ng pamasahe mo at oras at pagod. Pupunta ka dyan, oo nga, mag-uusap kayo, mablatter ka, entertain ka, pero wala silang magawa. Sabi na kanina nitong pulis na babae na merong anonymity. Yung pwedeng sila ay magiging ibang tao, pwedeng gagamit ng ibang pangalan, anonymous. Hindi mo makilala talaga kasi lang yan, pwedeng gagamit ng ibang mukha, ibang numero, bagong numero. Kaya hindi matrace, sabi nitong pulis. Kaya walang kasilbi-silbi. Kaya out of 106 na na-scam ng Facebook page na yon, ay 3 lang ang nagreklamo. Pero walang resulta. Kasi dito pa nga, sinabi ng pulis na ito na wala silang magawa. Kasi mayroong anonymity, anonymous yung mga taong yun at hindi matrace. Kaya lang, meron dyan kasi from time to time, meron tayong mga cases na minsan, halimbawa, naloko sila ng 500. So yung mga victim, it's not that we do not cater to them, except sila na rin yung ayaw because of the hassle na pupunta pa, pipila. Violation of the Consumer Act, pero criminal pa rin yun. Kasi kung meron kang fraudulent misrepresentation, it's a crime under the revised penal code. Totoong madaling makasilaw ang ginto, pero kung hindi mag-iingat, mas madali rin tayong maluloko. Ayan, so advice sa inyo ng mga eksperto ay huwag masyadong maghumaling sa transaction sa internet. Dapat puntahan nyo talaga ang lugar na may address
na binigay sa internet, puntahan nyo kung meron silang physical store or meron talaga silang tindahan sa lugar na yon bago nyo sabihin na legit. Kasi ngayon, ang mga Facebook page, sabi ko na, ay pwedeng gawin lang yan ng mga scammers. At yung kanilang mga followers, mga subscribers, yung mga nagko-comment, nagla-like na 50,000 likes, yun ay mga kasama nila. Kasi sinabi ko na kanina, ang sindikato na ito na galing sa China ay mayroong 60,000 workers na lahat ay scammer na narito sa Pilipinas ngayon. Kaya pwede silang makagawa ng ganyan ng mga Facebook page na maraming followers. Okay, so wag nang maniwala sa online business ngayon kung hindi niyo mapuntahan ang physical store at makausap ang may-ari nito, personal. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam na. God bless us all. Paalam.